Kumustahin naman natin ang lagay ng trapiko sa South Luzon Expressway kung saan madadagdagan ng aabot sa 25,000 sasakyan ang babiyahe para sa Undas. Nakatutok doon si Jiggy Manigat live. Jiggy. Vicky, ngayong magbabiyahe nga ang libo-libo nating kababayan dito sa South Luzon Expressway, magiging makulit po ang GMA News and Public Affairs sa pagpapaalala ng paulit-ulit. Mag-ingat po kayo sa biyahe. Ito ang aktual na kuha ng mga kamera ng Manila Expressway Tollway Systems. Dito kitang-kita kung paano bumangga ang isang mamahaling sports car habang binabagtas ang Alabang Viaduct linggo ng tanghali. Dahil malakas ang ulan at madulas ang daan, sumalpok ang kotse sa mga harang at muntik pang lumipad sa kabilang lane. Ayon sa mga opisyal ng tollways, isa lang ito sa mga kuha ng 82 kamera na ginagamit nila ngayon para mamonitor ang sitwasyon ng Alabang Calamba-Santo Tomas Expressway o ACTEX. Inaasahan kasing papalo sa may 25,000 na sasakyan ang pipila ngayong gabi sa Calamba exit pa lamang. Karagdagan sa araw-araw na bumabiyahing may 190,000 na sasakyan. Kaya bukod sa pag-iingat, maigpit din ang paalala ng tollways management sa mga motorista na alamin ang kondisyon ng mga sasakyan bago bumiyahe para hindi magkaaberya. Make sure na bantayan, tignan nila yung sasakyan nila na ma-maintain. Number 2, habang maluwag ang kalsada, huwag mag-overspeeding. Ang ilan namang mga motorista nagsiguro na bumiyahe na maaga para makaiwas sa inaasahang buhos ng mga sasakyan. Baka buti na maraming ko eh. Mahirap na. Mga stranded. Baka ho, traffic sa next sa susunod pong araw. Baka hindi kami. Vicky, handa ang SLEX management sa anumang aberya dahil sabi nga nila kanina ay meron silang mga nakaabang na water trucks para sa mga mag-overheat o di kaya masusunog naman sasakyan. At handa rin silang magpa-counterflow sakaling kailanganin para mapabilis ang daloy ng mga sasakyan. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Jiggy Manikad. Sa mga pupunta naman sa Laloma at Chinese Cemetery sa lungsod ng Manila para sa Undas, may patutupad pong traffic rerouting ang Manila Police District Traffic Enforcement Unit simula sa linggo ng tanghali. Kung manggagaling kayo sa Espanya, padaraanin kayo sa A.H. Lacson, Tayuman at Rizal Avenue. Papasok sa Blumentritt, liliko sa Cavite, tapos sa Aurora Boulevard. Palabas ulit sa Rizal Avenue o Jose Abad Santos. Mas madali naman ang ruta kung galing kayo sa Quiapo, Santa Cruz, Tondo o Caloocan. Bagtasin lang ang Jose Abad Santos o Rizal Avenue Extension. May mga itinakdaring paradahan. Yan ang mga kalye ng Oroquieta, Bulacan, M. Hison, Felix Huertas, Texon, Calimbas, P. Guevara, Sulu at Natividad. Tinitiyak ng MMDA at ng MPD na may mga tuwan sila na alalay sa trapiko sa araw ng Undas. Kabi-kabila ang mga nagtitinda ng mga kandila ngayong papalapit ang Undas. May kataasan na ang presyo nito kaya payo ng DTI maging wais para makamura. Nakatutok si Rida Reyes. Bukod sa mga bulaklak, kandilang isa pang nakikitang bitbit ng mga kababayan natin tuwing Undas. Kaya naman nagsulputan na rin ng hile-hilerang nagtitinda ng mga murang kandila. Medyo tumaas na kahit sa dangwa, tinaas na nila yung bulaklak, wala na kami magagawa, kaya magtataas kami. Kahit po magtaas. Oo, kahit magtaas. Kailangan eh. Tradisyon natin yan. Kailangan mahal din natin yung mga malis na. Aminado ang Department of Trade and Industry o DTI, mahirap makontrol ang paggalaw ng presyo ng mga seasonal commodities gaya ng kandila. Kaya payo nila sa mga mamimili, maging wais sa pagbili ng kandila. Tulad na lang ni Aling Nati na sa mismong Candle Factory outlet bumibili ng kandila. Bakit dito po kayo namimili? Medyo mura. Ganun pa rin, hindi kami magtataas. Bukod dyan, mas marami rin daw kandilang mapagpipilian dito. Depende sa klase, kulay, sukat, at maging amoy. Pinakamabenta pa rin ang plain sperma candles na ito na mabibili ng mula 30 hanggang 50 pesos. Depende sa laki. Ang short 16, 77 pesos kada piraso. Ang 7 days, 110 pesos ang isa, habang ang Dragon 1, 170 pesos kada pares. Puno na rin ang order sa pagawaan ng kandilang matatagpuan sa Nagilian, La Union, pagtungtong pa lang ng Oktubre. Marami po na pong nag-order, tsaka kaya palagi na po yung rush namin. Bakit po marami ng order? Dahil dito sa paparating na piyesta ng patay. Rida Reyes, Nakatutok, 24 Oras.
Maagang nagpunta sa sementeryo ang ilan nating mga kababayan para makaiwas sa siksikan na magaganap sa Lunes. Dumako tayo sa Manila North Cemetery kung saan sari-saring bulaklak ang ibinebenta tulad ng sa iba pang mga libingan. Nandoon po live si Bernadette Reyes. Bernadette. Mike, para sa mga pupunta dito sa Manila North Cemetery, hindi na nila kailangan magtungo pa sa Dangwa para lang makabili ng sariwang bulaklak. Kaliwat kanan na kasi ang nagbebenta ng bulaklak dito sa loob ng sementeryo, yun nga lang asahan nila Mike na may kamahalan na ang presyo nito. Aakalain mong dangwa ang bungad ng Manila North Cemetery. Hindi man kasing laki ng dangwa, narito na halos lahat ng klase ng bulaklak na kadalasang inaalay sa mga yumao. Sa dangwa rin daw galing ang mga bulaklak na ito kaya siguradong sariwa. Yun nga lang may patong na ang kanilang presyo. Pero di tulad sa dangwa, makakabili ng tingi-tinging bulaklak dito. Halimbawa, pwedeng bumili ng 3 pirasong rose sa halagang 35 pesos. 35 pesos din ang isang tangkay ng orchids. 25 pesos naman ang isang tangkay ng Malaysian mums. Mas mahal daw ang bentahan ngayon ng bulaklak dahil bukod sa nagtataas talaga ang presyo kapag undas, nakaapekto rin sa presyo ang pananalasa ng Bagyong Juan sa Baguio at Benguet, mga lugar na pinagmumula ng mga bulaklak. Kasi sa Dangwa po, mahal din doon kasi sila per dozen sila doon. Kami nag-retail kami. Tapos po sa Dangwa, mahirap kasi masyado ng maraming tao. Mas maluwag ng konti rito. Una-una yung malalanta, maglalagas-lagas, tsaka marami, mahasal pagbibitbit. Itong Manila North Cemetery ang tinuturing na pinakamalaking sementeryo sa Metro Manila. Pero kahit na meron itong lawak na 54 na hektarya, siksikan at patong-patong ang mga puntod dito. Kaya naman patuloy ang paggawa ng mga apartment homes at crematorium sa loob ng sementeryo. Asahan na raw ang lalo pang pagsikip sa loob ng sementeryo sa pagdagsa ng mga tao sa mga susunod na araw. Makakapag-exercise ang sino mang pupunta dito simula bukas dahil hindi na papayagan ng mga sasakyan sa loob ng sementeryo. Kaya walang way para pumunta rito ng Monday. Kaya ngayon, maglilinis na ako at the same time, dadalaw na rin ako. Pero kahit na mapipilitang maglakad ang mga bibisita sa mga puntod, ituring nyo na lang din itong isang field trip. Dito kasi sa North Cemetery matatagpuan ang libingan ng ilan sa mga sikat na Pilipino. Bukod kay FPJ, dito rin nakalibing ang asawa ni Andres Bonifacio na si Gregoria de Jesus, pintor na si Felix Resurreccion Hidalgo, mga bayani na sina Emilio Jacinto at Pio del Pilar. Matatagpuan din dito ang puntod ng mga dating Pangulo ng Pilipinas na sina Sergio Osmeña, Manuel Rojas at Ramon Magsaysay. Mike, yung inyong nakikita ngayon, yan ang sitwasyon ng daloy ng trapiko para sa mga sasakyan papunta sa Dimasala. Ngayon nakikita natin na maluwag pa ang daloy ng trapiko pero bukas binabalaan na tayo ng mga otoridad na asahan na ang pagbibigat ng daloy ng trapiko dito sa paligid dahil dito sa may Manila North Cemetery meron itong katabing 2 iba pang sementeryo. Samantala, balik naman tayo dito sa loob ng sementeryo. Simula hating gabi mamaya, Mike, pinapaalalahanan natin ng mga bibisita na hindi na papayagan ng anumang klase ng sasakyan sa loob ng sementeryo dahil may kasikipan ang mga kalsada dito. Kaya naman para sa mga bibisita sa kanilang mga mahal sa buhay, kailangan na lamang nilang maglakad papasok sa sementeryo. Mike? Bernadette, simula ngayong gabi, mananatili bang bukas magdamag ang Manila North Cemetery, Bernadette? Oo. Mike, simula ngayong oras nito hanggang mamayang 12:00, pinapayagan pa na makapasok sa loob ang mga sasakyan, pati nga yung mga kotse at mga mas malalaki pang mga SUV. Pero pagpatak ng eksakto 12:00 ng hating gabi, kahit na yung mga tricycle at motorsiklo ay hindi napapayagan dito sa loob ng sementeryo. Mike? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Nakalatag na rin ang seguridad pati ang ilang negosyo sa Manila South Cemetery at nakatutok doon live si Ruth Cabar. Ruth! Vicky, handa na ang pamunuan ng Manila South Cemetery para sa undas. At ngayon nga may ilan na ring bumisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ganito ang dagsa ng tao sa mga sementeryo tuwing undas. Animoy exodus. Bata, matanda, babae, lalaki, sinusuong ang buhos ng tao para gunitain ang kanilang mga yumao. Kaya naman bago magsikip dito sa Manila South Cemetery, nauna na si JM sa paglilinis. Taon-taon kasi ito ang dinaratnan niya sa puntod ng kanyang pinsan. Putik at tambak ng basura. Nasira na nga raw ang krus sa taas ng nicho. Nasira na sa kakatabon kasi maliit lang kasi kaya madaling matabunan. Tapos nasa harap pa siya, hindi ko nasa gitna. Sabi ng pamunuan ng sementeryo, regular na hinahakot ang basura sa Manila South Cemetery. Nagkataon lang na tumambak na ngayon.
Sa isang bahagi rin ng sementeryo, may mga nichong lubog sa tubig. Mababaw raw kasi talaga ang bahaging ito, kaya madaling bahain tuwing tag-ulan. Barado na rin daw ang drainage, pero unti-unti nang inaayos ito. Nagpapatambak kami. Pag may dumadating na panambak, nagpapatambak tayo. Then nagpapagawa kami ng maliliit na open canal para hindi na pumunta yung tubig doon sa section na malalim. Nakatayo na ang mga tent na pupwestuhan ng mga taga-PNP, private security at medical team na magbabantay dito magdamagan simula bukas. Ang iba't ibang negosyo mula sa mga kandil at bulaklak hanggang sa mga karinderya, nakapwesto na rin. Kanya-kanyang linis naman ang mga tao sa puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Sa ngayon, bukas pa sa mga tricycle, kotse at iba pang sasakyan ang Manila South Cemetery. Pero bukas dahil sa inaasahan ng dagsa ng tao, hindi na makakapasok dito ang anumang uri ng sasakyan. May designated parking spaces naman daw sa paligid ng sementeryo. Naglagay na rin ng 2 hagdanan sa Kalayaan at Metropolitan Avenues na pwedeng madaanan simula bukas. Bukod yan sa main entrance ng sementeryo sa South Avenue. Kada taon tinatayang nasa 700,000 ang bumibisita sa Manila South Cemetery tuwing panahon ng undas. Kaya naman ang pamilya ni Lola Irene, dinalaw na ang puntod ng kanilang padre de pamilya para di na raw makasabay sa dagsa ng tao. Kasi sa Lunes, kung hindi ka nakapapasok ang sasakyan, ang hirap maglakad. May diferensya na. Paalala naman ng pamunuan ng sementeryo, bawal dalhin sa loob ang alak, kutsilyo at iba pang matutulis sa bagay, baraha, sound system, saranggola at alagang hayop. Vicky, sa mga oras na ito ay maayos pa naman ang daloy ng trapiko dito sa paligid ng Manila South Cemetery. Malibad lang yung direksyon na yan, patungo yan sa Vito Cruz. At dahil nga wala pang masyadong mga dumadalaw ngayon, isasara na muna sa publiko itong South Cemetery alas 9 ngayong gabi. Pero bukas na siya ulit, bukas alas 5 ng umaga at hanggang Lunes ay 24 oras ng bukas itong Manila South Cemetery. Vicky? Alright, maraming salamat sa iyo, Ruth Cabal. Samantala, mga kapuso, sa mga pupunta syempre sa mga sementeryo, maigi magdala po kayo ng panangga sa ulan. Sa tayak kasi ng Pag-asa, magkakaroon ng pulupulong tag-ulan sa Katimugang Luzon, sa Visayas at sa Mindanao mula ngayon hanggang sa undas sa Lunes. Bunsod daw yan ang tinatawag na Intertropical Convergence Zone o ITCZ at sa pagpasok ng tinatawag o tail end o buntot ng cold front. Asahan namang mas magiging maulan sa bahagi ng Mindanao sa Lunes dahil naman sa isang papasok na low pressure area. Susunod! Mapapanood ninyo ang iba pang mga balita kaugnay sa paghahanda sa undas. Sa lungsod ng Zamboanga, ilang estudyante sinaniban daw ng espiritu ng yumao nilang guro. Carla Abellana, sinagot na raw si Jeff Engaban. At kung paano gawin ang nakakatakot na makeup, itinuro ng isang eksperto mula sa Hollywood at mapapanood ninyo sa pagpapatuloy ng 24 oras.